Soldier of God. Bilang patunay, may sandugo po kami lahat ito. Okay, may tattoo kayo. Yan ay tattoo ng pagiging soldier of God. Okay, so anong nangyari po nung 2018? 2019 po, 2020, pagsimula po ng training namin. 2019. Soldier of God, sino doon yung God? Si Jeren Esquilario. So, soldier of God, kasi siya si God. So, soldier of Jeren Esquilario. Okay po, so ituloy niyo po yung sa training ng mga soldiers. So, nagsimula yung sabi nila na dapat makuha nila yung... Sandali, Jing, ha? Sandali lang. Administrative announcement lang, ha? Yung may pagkain na ka dyan. This is a working lunch. Tandaan na tayo kumain para tuloy-tuloy tayo. Please continue, Jing. Doon na sinabi nila na dapat makuha nilang tiwala sa tao dahil hindi sila makagalaw kapag nandun kay Rosalina Tarok ang pagdala sa bundok. So gumawa sila ng private army para mas madali nilang makuha ang pagtiwala sa bundok. Sa iba din pagkuha sa grupo, ilang gikuha ang simpatiya na maghimog mga private soldier kay mag-promote man og sundalo anang leader na mag-train opisyal para makuha pag duma sa pundo kay mabizaan man ang grupo sa arima sa soldier man mag-focus mong ilang kuhaon na mag-train sila sundalo kay para po kuno pagdepensa og nay mosulong na mga sundalo pod sa gobyerno. So, bali ang strategy nila, Your Honors, is kunin yung simpatiya from the SBSI patungo sa yung binuong soldiers of God by keeping them busy sa training nila sa soldiers of God. Mabitaw sa pinakaubos na level di butang aga mong mga leader sa bundok uban. Kay dili man sila maka-hold o kung sa ilang buhaton. So, sa pinakababa inilagay yung mga leaders dati. Jen? No? Oo. Para hindi maka-impluensya sa gusto nilang mangyari. So, bukod sa yung kagustuhan nga nila na i-overthrow or palitan ang liderato ni Ma'am Rosalinda, may iba pa na dati nasa liderato tas ibinaba nila ng posisyon? Oo, dahil sabi nila, ingon sila na dili ko no maazo pag dumani Rosalina Tarok kay dili ko no kay mamuhawid og kwarta. Yun sila na. Sabi nila, hindi daw maganda yung pamamahala ni Rosalina Tarok na hindi siya magaling magdala ng pera, manage ng pera. So, ito na ba yung kompletong narinig mong pinag-uusapan nila tungkol sa pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang leader ng Socorro Bayanihan Services? O, di ma'am nabati na ako na to itong time na lagi na ilan ang kuha na magsugod nag-training kay para mas madali ang ilang paglihok na dili sila masagda sa kadaghanan kay ilang pong di paningkamutan na ma-turn over ang pagdumaan ni Mama Nina ni Senior Aguila. So, nagbadali na sila na i-start na yung training para makakagalaw na sila, Your Honors. And Jeng, iisang bahay lang kayo ni J. Renz dati, di po ba? Yes, ma'am. Okay. So, sa iyong pagkakaalam, bukod dito sa pag-uusap nila ni Mr. Galanida, ni Ma'am Karen, ni Ma'am Rosalie, tungkol sa pagpalit sa liderato ni Ma'am Rosalinda, sa iyong pagkakaalam, nangaabuso ba ng menor de edad si J. Renz Esquilario? Opo, ma'am. Siya ba ay kasal or may kinakasama? Hindi siya kasal pero may kinakasama paggabi. May kinakasama paggabi. Oo, may pinapapunta. Okay. Pero bukod sa yung kinakasama niya paggabi, nangaabuso din siya ng mga menor de edad. Pinapakulong sa kwarto kapag hindi pa mapapayag sa kanyang pinapatalik na mag-asawa.
kinukulong sa kwarto dahil hindi pumayag makikisik sa asawa niya. so ito po yung mga menor de edad na babae at mga nasa legal na edad na lalaki na pinagkakasal niya. Pag hindi sila magtalik o mag-sex sa isa't isa, kinukulong niya sa kwarto. Opo, ma'am. Ano pa yung mga pag-aabuso niya sa mga minors? Minsan pinapapunta sa Paxol restricted. Pinapa-restricted, pinapalabas sa gate. Pero sa akin, pinapalabas po kapag hindi pa mapayag. Kung minsan inaharas nila, pinapalabas. Yung Sundalo lang agila. so tulad nung binanggit ni na Elias Jane at Renz kanina, may restricted at merong ding pinapalabas dun Opo, sa ma'am. kapihan. At ang gumagawa nung pagpapalabas sa mga ayaw makipag-sex sa isa't isa na pinilit magpakasal, ang gumagawa nun ay yung mga sundalo, Oh. kayong mga soldiers of God, Po, ma'am. Yung agila. yung Agila. May label po kasi may sundalo namin. Oh. Ano pong mga levels ng sundalo nyo? Agila, Agnos, Biyom, Sierra, So, Ili, Dio, at saka Pitos. So, hindi ko sigurado kung nakuha ko lahat ng tamang spelling, pero parang nakarinig ako ng 7 levels. Yung pinakamataas ba, Agila? Agila po, ma'am. Ang pinakamababa, fetus? Opo. Bakit fetus? Mga bata ba? Mga bata po yun. Ilang taon na bata ang fetus? 6 to 7. 6 to 7 years old. Nandun na sa Soldiers of God. May barracks. Po? Barracks. Nasa barracks. 6 to 7 years old. Oh, wow. Alam ko, Mr. Chair, pag 6 to 7 years old, nasa grade school, preschool, pero sila sa fetus ang tawag sa level nila sa barracks. At Jeng, ito bang si J. Renz Kilario ang totoong leader ng SBSI o sa tingin mo mayroon pang mas makapangyarihan, mas powerful pa sa kanya? Sa pagkakalam ko, ma'am, 5 sila mag-uusap bago gumawa ng mga aksyon. Sino-sino to? Sila Mamerto D. Galanida, Karen Sanico, Senior, Janet Ahok, Rosalie Sanico, At si Jerens Galario. J. Renz Kilario. Si Jerens po ako sila implement sa kasi siyang Diyos namin. So silang 5 yung nagdidesisyon sa mga importanteng desisyon. At paulit-ulit lumalabas itong mga pangalang ito sa mga witnesses natin. Po nung unang sa sa taas pa yan na hindi pa dumating yung bagyong Odette. Silang 5 bago dumating ang bagyong Odette. Pagkatapos ng Odette, iba na ang nagdidesisyon? Pero hindi ko alam kasi bumaba na po ako, ma'am. Siya nga. Okay. Pero sa kanilang 5, sino ang pinaka makapangyarihan? Sino ang pinakamataas? Sa tingin ko, ma'am, mukhang si Karen Sanico Senior. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa pagkaalam mo. At saka si Mamerto. Silang tatlo kasi ang parati mag-uusap kung may mga bagay na dapat pag-usapan kasi sa lahat ng oras, nagtatanong si Senior Aguila kay Mamerto D. Galanida kung tama ang bawat desisyon. Okay. So si Mamerto Galanida ang lumalabas na pinaka sa mga malalakas, itong 5, siya ang pinakamalakas. O kasi siya yung maghahatid ng mga papers doon sa bahay ni Senior Aguila. Okay. Siya din ang sa ministry namin. Maghahatid ng papers. Abogado ba siya? Si Mr. Galanida? Doktor. Doktor. Doktor sa Doctor of Education. I see. Superintendent sa DepEd. Superintendent. Okay po. So, si J. Renz, ang Diyos, nagtatanong kay Mr. Galanida. Opo, kung tama po ba yung mga
mga ibang desisyon na dapat gawin. Okay. Advisor. Yes, Mr. Chair. Advisor sa Diyos o konsultant. O, sir. Kasi sa kanya mo kayo nagtatanong. O, sir. Sino pa isa? Si Karen Sanico Senior. Karin Sanico. Anong Karin Senior? Lalaki? Lalaki po. Lalaki yung Karin? Opo. Oh. Ikaw ang Karin. Yung may isa po sa Nico na sinasabing pangalan. Rosalina. Rosalie. Misis mo. Okay. Mr. Sige, Chair, continue. salamat ka ay Mr. Chair. Sa punto pong ito, Mr. Chair, dun sa yung isang sinabi ni Jeng na pinalalabas, yun yung isang parusa. Pwede rin bang matanong si Miss Lovely? Si Miss Lovely ay nandito rin po. Siya po kasi, yung sister po niya, Mr. Chair, ni Lovely, pinalabas sa gate bilang parusa. So, tapos, pinalakad ng paluhod papunta sa bahay ni J. Renz Kilario. Pwede po ba natin? Yes, go ahead. Miss Lovely, nakapagsumpa ba kayo kanina? Okay po. So, Miss Lovely, kanina po kasi sabi ni Sir Jeng, yung isang parusa nga ay pinalalabas sa kapihan. So, pwede nyo bang ikwento yung parusang ginawa sa sister nyo na pinalabas sa gate, tapos paluhod na pinalakad papunta sa bahay ni